Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, ating tatalakayin ang paksang isang mabisang halo ng apat na sangkap para sa agarang pagpapabuti ng daloy ng dugo at paglilinis ng mga ugat. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga baradong ugat at mahinang sirkulasyon ay hindi lamang mga problema ng pagtanda kundi mga senyales na tahimik na nananawagan ng inyong katawan? Maniniwala ba kayo? Ang katotohanan ay bawat 36 na segundo. Isang tao sa Estados Unidos ang namamatay dahil sa sakit sa puso. At ang mas mahalaga pa, sa inyong kusina ngayon, maaaring mayroong 3 o 4 na likas na sangkap na, kung gagamitin ng tama, ay makakatulong na palawakin ang inyong mga daluyan ng dugo, linisin ang inyong mga ugat, at buhayin muli ang enerhiyang akala ninyo'y naglaho na sa paglipas ng panahon. Ako si Dr. Renato Bagani. Mahigit 30 taon na akong nagtatrabaho kasama ang mga matatandang pasyente. Tinutulungan silang ibalik ang kanilang sirkulasyon ng dugo, pagbutihin ang kanilang intimang buhay, at muling maranasan ang pakiramdam ng pamumuhay ng lubos na inakala nilang tuluyan nang nawala. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi isang simpleng lunas bayan. Ito ay kaalamang medikal na nakabatay sa ebidensya. Sinubok na sa paglipas ng panahon ngunit madalas na hindi napapansin sa mga karaniwang klinikal na pagbisita. Bago tayo magsimula, maaari ko bang itanong sa inyo ang isang simpleng bagay? Ano ang inyong pangalan at saan sa mundo kayo nanonood ng video na ito? Labis kong ikagagalak na malaman kung sino ang aking kasama sa paglalakbay ngayon. Kaya kung komportable kayo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ilang salita lamang ay sapat na para malaman kung narito kayo. Kung ang mga video na tulad nito ay nagbibigay ng halaga sa inyo, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga simpleng gabay na suportado ng agham na idinisenyo, lalo na para sa mga taong higit sa 60. At kung meron kayong mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito sa mga komento. Lagi kong binabasa at tinitingnan ang mga ito. At pipiliin ko ang mga pinakamadalas na itanong upang gawing mga paksa sa hinaharap na video. Ngayon, magsimula tayo sa unang sangkap na madalas tawaging panlinis ng ugat ng kalikasan. Unang bahagi, bawang. Ang panlinis ng ugat ng kalikasan. Naaalala ko pa ng malinaw si G. Lawson, isang retiradong bumbero na unang nagpatingin sa akin noong siya ay 28 taong gulang. Lagi siyang pagod, malamig ang mga kamay, at ilang minuto lang na paglalakad ay kinakapos na siya ng hininga. Mapanganib na mataas ang kanyang presyo ng dugo at ipinakita ng mga pagsusuri na nagsimula ng mamuo ang plaque sa loob ng kanyang mga ugat. Hindi pa siya handa para sa gamot at sa totoo lang, takot siya. Doon namin pinag-usapan ang bawang, hindi bawang sa kapsula, hindi bawang na pulbos, kundi tunay na hilaw na bawang na ginamit sa tamang paraan. Maraming tao ang nag-aakala na ang bawang ay pampalasa lamang sa pagkain. Ngunit ang totoo, naglalaman ang bawang ng isa sa pinakamakapangyarihang likas na compound na napag-aralan para sa kalusugan ng puso, ang allicin. Lumilitaw lamang ang kamangha-manghang allicin na ito kapag dinurog mo ang isang butil ng sariwang bawang at hinayaan itong umupo ng mga 10 minuto. Ang tila maliit na hakbang na ito ay nagpapagana ng isang kemikal na reaksyon na ginagawang isang natural na vasodilator ang bawang, na tumutulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, pagbabawas ng presyon sa puso, at makabuluhang pagpapabuti ng sirkulasyon.
Dito siya na. Mayroong isang bagay na tunay na maganda sa prosesong iyon. Hindi ba isang bagay na matalim, malakas, kahit na masakit, na kapag hinawakan ng may pasensya ay nagiging gamot para sa iyong mga daluyan ng dugo. Ipinakita ng mga clinical na pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng bawang ay maaaring magpababa ng parehong systolic at diastolic na presyon ng dugo. Napag-alaman sa isang pag-aaral noong 2016 na inilathala sa Journal of Nutrition na ang may edad na bawang ay hindi lamang makapagpapabagal kundi posibleng makapagpabalik pa ng pamumuo ng plaque sa ugat. At ang mga resulta ay hindi lamang sa papel kay G. Lawson. Pagkatapos ng 3 linggo ng pag-inom ng dinurog na hilaw na bawang tuwing umaga ng walang laman ang tiyan, nagsimula siyang makaramdam ng sigla. Mas malusog ang kanyang balat. Nakakalakad siya papunta sa mailbox nang hindi kinakapos ng hininga. At pagkatapos ng halos 2 buwan, bumaba ng malaki ang kanyang mga antas ng kolesterol. Tinanong pa siya ng kanyang doktor kung anong statin ang iniinom niya. At ang sagot ay bawang, lemon, luya, at pagiging pare-pareho. Mayroon ding malakas na anti-inflammatory properties ang bawang na tumutulong na bawasan ang talamak na pamamaga. Isang tahimik na nag-aambag sa pinsala sa mga daluyan ng dugo. Bukod pa riyan, mayroon ding antibacterial at antiviral effects ang bawang, sumusuporta sa immune system at maaaring makatulong pa na mapababa ang panganib ng paghina ng pag-iisip dahil sa antioxidant activity nito sa utak. Ngunit kailangan kong bigyang diin ito, kailangang hilaw na bawang. Ang nilutong bawang ay nawawalan ng karamihan sa mahalagang alisin nito. Ang paraan ay napakasimple, durugin ng 2 hanggang 3 butil ng sariwang bawang. Hayaang umupo ng mga 10 minuto. Pagkatapos ay inumin ito kasama ng maligamgam na tubig nang walang laman ng tiyan. Oo, maaring hindi kaaya-aya ang lasa, ngunit naniniwala ako na ang malinis na mga ugat ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang hiningang bawang. At ang pinakanakakamangha sa akin ay hindi ito isang bihirang superfood na galing pa sa ibang bansa. Nasa kusina nyo na ito. At kapag ginawang pang-araw-araw na ugali, tunay na mababago nito ang inyong buhay. Kung ang bawang ang tahimik na manggagawa na naglilinis ng plaque mula sa kaibuturan ng iyong mga ugat, ang susunod na sangkap ay parang isang bugso ng sariwang hangin na nagbibigay buhay sa bawat selula mula sa malamig na dulo ng mga daliri hanggang sa pagod na pusong dahan-dahang gumigising. Mahal kong kaibigan, kung nanonood ka pa rin ng video na ito hanggang sa puntong ito, labis akong natutuwa dahil ipinapakita nito na seryoso ka sa iyong kalusugan. Ipaalam mo sa akin na kasama pa rin kita. Type ang numero 1 sa mga komento sa ibaba para mapasalamatan kita sa pangalan, hindi lamang bilang isang hindi nakikitang manonood. Ikalawang bahagi, luya. Ang nagpapasigla ng sirkulasyon. Kung ang bawang ang tahimik na manggagawang naglilinis ng daan para sa iyong mga daluyan ng dugo, ang luya naman ang apoy na nagpapainit sa puso at gumigising sa daloy ng buhay. Nasaksihan ko ito hindi lang isang beses, kundi 12-dosenang beses sa aking klinika at maging sa loob ng aking sariling pamilya. Malinaw kong naaalala ang isang pasyente na nagngangalang Evelyn, 10 taong gulang. Isang mabait na dating guro na dati puno ng sigla. Ngunit nang magpatingin siya sa akin, isa na lamang siyang pagod na babae. Laging malamig ang mga kamay, masakit ang mga tuhod, at may lungkot sa kanyang mga mata. Dati akong naglalakad ng 5 kilometro tuwing umaga, sabi niya. Ngayon,
Kinakapos ako ng hininga sa paglalakad lang papunta sa mailbox. Ayaw niyang uminom ng maraming gamot. Hindi rin siya naniniwala sa mga komplikadong regimen o mamahaling suplemento. Kaya nagsimula kami sa isang napakasimpleng bagay, sariwang luya tuwing umaga, na inihanda sa tamang paraan. Ang luya ay hindi lamang pampalasa na nagpapainit sa tiyan. Ito ay isang halamang gamot na ginagamit sa loob ng libu-libong taon upang painitin ang sistema ng sirkulasyon. Natural na pagnipisin ng dugo at pasiglahin ang malalim na panloob na daloy. Ang mga pangunahing compound sa luya, lalo na ang gingerol at sugaol, ay may kakayahang palawakin ang mga daluyan ng dugo, bawasan ang pamamaga, at pahusayin ang paghahatid ng oxygen sa mga tissue, kabilang ang mga pinakasensitibong bahagi na nahihirapang pag-usapan ng maraming matatandang lalaki. Sa loob lamang ng isang linggo, tinawagan ako ni Evelyn. Mas mainit na ang mga kamay ko, hindi na gaanong mabigat ang ulo ko. Pagsapit ng 3 linggo, nakakaakyat na siya ng hagdan nang hindi kailangang magpahinga. Wala siyang ibang binago sa kanyang routine, sariwang luya lang tuwing umaga. Hiniwa ng manipis, ibinabad sa mainit na tubig na parang tsaa, at dahan-dahang iniinom nang walang laman ang tiyan. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng ugali na iyon ay naging isang ritual sa umaga. Hindi lamang nagpapabuti sa kanyang sirkulasyon, kundi nagbibigay din sa kanya ng pakiramdam ng kontrol upang simulan ang bawat araw. Sinusuportahan din ito ng modernong agham. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Journal of Cardiovascular Pharmacology ang natuklasan na ang luya ay maaaring makatulong na magpababa ng presyon ng dugo at mapabuti ang pagkalastiko ng mga ugat. Ipinakita rin ng isa pang pag-aaral noong 2021 na binabawasan ng luya ang pagsasama-sama ng platelet na nagpapababa sa panganib ng pamumuo ng dugo, isang pangunahing sanhi ng mga stroke at atake sa puso sa mga matatanda. Higit pa sa kalusugan ng puso, nakakatulong din ang luya sa panunaw. Pinapawi ang pamamaga ng kasukasuan, tumutulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo, at pinapabilis ang paggaling pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Marami sa aking mga pasyente na regular na umiinom ng luya ay naguulat din ng mas mahusay na kalidad ng pagtulog, nabawasang pagkapagod ng nerbiyos, at isang panibagong pakiramdam ng pagiging malapit at koneksyon. At marahil ang pinakamahalaga, madaling mahanap ang luya, simple ihanda, at angkop kahit para sa mga matatanda na hindi gustong uminom ng tableta. Ang kailangan lang ay isang piraso ng sariwang luya. Mga 2 hanggang 3 cm ang haba. Hiniwa o bahagyang dinurog at ibinabad sa maligamgam na tubig na may temperaturang humigit kumulang 80 degrees Celsius. Walang asukal, walang tsa, walang iba pa. Ikaw lang, mainit na tubig at luya. Inumin ito ng walang laman ng tiyan. Mga 20 minuto bago mag-almusal, doon pinakamabisa ang luya. Kung ang bawang ay naglilinis ng daan at ang luya ay nagtutulak ng daloy. Ang susunod na sangkap ay ang tahimik na tagapagtanggol. Isang nagde-detoxify at nagpapahusay sa kakayahan ng katawan na sumipsip ng lahat ng ipinakilala natin sa ngayon. Mahuhulaan mo ba kung ano ito? Magpatuloy tayo sa isang prutas na maaaring mukhang banayad, ngunit nagtataglay ng kapangyarihang linisin ang iyong mga daluyan ng dugo. Selula sa selula, mula sa loob palabas. 3 bahagi lemon. Ang tahimik ngunit matatag na panlinis ng daluyan ng dugo. Tuwing binabanggit ko ang lemon,
Karamihan sa aking mga pasyente ay ngumingiti at nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Ah, madalas akong magpiga ng lemon sa aking tubig sa umaga." O minsan gumagawa ako ng lemon tea para maginhawahan. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na kapag ginamit ng tama at tuloy-tuloy, ang lemon ay hindi lamang pamatid-uhaw. Ito ay isa sa mga pinakatahimik ngunit pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa pagprotekta ng mga daluyan ng dugo, lalo na para sa mga higit sa 60. Naaalala ko pa ang isang pasyente na nagngangalang Frank, 75 taong gulang. Isang retiradong driver ng bus na may kalmadong pag-uugali, isang mainit na ngiti, at isang palaging maalalahaning tingin sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin minsan, "Gumigising ako tuwing umaga na may ulap sa aking isipan. Alam kong buhay ako, ngunit hindi ko talaga nararamdaman na nabubuhay ako." Bahagyang mataas ang kanyang presyon ng dugo, hindi regular ang kanyang panunaw, at kung minsan, nawawala sa isip niya ang sinasabi niya sa kalagitnaan ng pangungusap. Hindi ko siya binigyan ng reseta. Iminungkahi ko lamang na simulan niya ang kanyang umaga sa isang baso ng maligamgam na tubig na may lemon, hindi bilang inumin, kundi bilang isang paraan upang suportahan ang atay sa paglilinis ng dugo, pagpapalambot ng mga pader ng ugat, at muling paggising ng kalinawan mula sa loob, at pumayag siyang subukan. Ang lemon ay hindi maingay, hindi ito matalim, hindi ito mahapdi. Ngunit sa loob ng prutas na ito ay matatagpuan ang isang mayamang sistema ng mga aktibong compound, mula sa vitamina C hanggang sa mga polyphenol at flavonoid, na tumutulong na protektahan ang endothelial lining ng mga daluyan ng dugo, bawasan ang microinflammation, at panatilihin ang pagkalastiko na kailangan para sa maayos na daloy ng dugo. Ang mga maliliit at tahimik na pinsala sa lining ng ugat na ito ang humahantong sa pagbuo ng kolesterol, paninigas ng mga ugat, at sa paglipas ng panahon, mga seryosong panganib sa puso. Kapag ginamit ng regular, nakakatulong ang lemon na bawasan ang presyon sa puso, suportahan ang atay sa detoxification, pababain ang systemic inflammation, at palakasin ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng iba pang aktibong sangkap. Ang mga malalaman mo sa susunod na seksyon. Ilang linggo lamang ang lumipas. Bumalik si Frank at kitang-kita ang kalinawan sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Pakiramdam ko mas madali akong makahinga, na parang may ulap sa loob ko na nawala." Bahagyang bumuti ang kanyang mga health marker. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang diwa alisto, masigla, at puno ng buhay muli. Isang pag-aaral na inilathala noong 2022 sa International Journal of Molecular Sciences ang nagpakita na ang pag-inom ng sariwang tubig na may lemon araw-araw ay maaaring makatulong na palambutin ang mga daluyan ng dugo, pababain ang presyon ng dugo, at pabagalin ang pagbuo ng mga plaque ng kolesterol. 15. Bukod pa rito, nakakatulong ang lemon na i-regulate ang mga antas ng pH, pagbutihin ang cellular hydration, suportahan ang paggana ng bato, pagandahin ang balat, at tulungan na maibalik ang connective tissue. Lahat ay mahalaga habang tayo ay tumatanda. Kadal, napakasimple ng paggamit nito. Pigain ang katas ng isang sariwang lemon sa halos 250 ml ng maligamgam na tubig at inumin ito sa umaga nang walang laman ang tiyan. Ito ang pinakamadaling paraan upang i-activate ang iyong circulatory system at dahan-dahang maglinis mula sa loob. Ngunit nais kong maunawaan ninyo, ang lemon ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking formula. Kapag isinama ng tama
sa iba pang mga sangkap. Ang epekto nito ay higit pa sa detoxification. Nakakatulong itong palawakin ang mga daluyan ng dugo, pahusayin ang sirkulasyon, at panatilihin ang iyong mga antas ng enerhiya sa buong araw. At susunod, ipapakilala ko sa inyo ang isang espesyal na sangkap. Mahinahon at matamis, ngunit may kapangyarihang i-regulate at palakasin ang pagsipsip ng lahat ng napag-usapan natin sa ngayon. Ikaapat na bahagi, honey. Ang tagapag-ayos na nagpapahusay ng pagsipsip at nagpapakalma sa iyong mga ugat. Kung ang bawang ang manggagawang naglilinis ng iyong mga ugat, ang luya ang apoy na gumigising sa iyong sirkulasyon, at ang lemon ang banayad na agos na nagpapadalisay. Ang pulot pukyutan, honey, naman ang banayad na tagapag-ayos. Ang elemento na nagbubuklod sa lahat, nagpapakalma sa mga daluyan ng dugo, at nagpapahusay sa pagsipsip ng sustansya sa isang pangmatagalan at napapanatiling paraan. 7. Marami akong nakilalang mga pasyente, lalo na ang mga matatanda, na nakaramdam ng discomfort mula sa matapang na lasa ng hilaw na bawang o sa bahagyang nakakapasong pakiramdam mula sa luya sa umaga. At isang kutsaritang purong honey ang hindi lamang nagpagaan sa lasa. Nag-alok ito ng isang ganap na naiibang diskarte sa formula. Isa na tumulong sa kanila na manatiling pare-pareho at nakatuon. Ngunit ang mga benepisyo ng honey ay hindi nagtatapos doon. Sa likod ng natural na tamis nito ay isang komplikadong biological system na mayaman sa mga buhay na enzyme, amino acid, mineral, at lalo na ang mga antioxidant tulad ng flavonoids at phenolic acids, mga compound na tumutulong na protektahan ang mga endothelial cell. Bawasan ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo, patatagin ang presyon ng dugo, at suportahan ang puso sa mas mahusay na paggana. Kilala rin ang honey bilang isang carrier sa tradisyonal na gamot at modernong nutrisyon. Kapag isinama sa mga malalakas na compound tulad ng allicin mula sa bawang o gingerol mula sa luya, nakakatulong ang honey na pahabain ang oras na nananatiling aktibo ang mga sustansyang ito sa daluyan ng dugo, na nagpapahintulot sa katawan na ganap na sumipsip at magamit ang mga ito. Naaalala ko si G. Arthur, 69 taong gulang, na nahirapan sa bloating at discomfort kapag sinusubukang uminom ng hilaw na tubig na may luya sa umaga. Ngunit nang magdagdag siya ng isang kutsarang honey sa halo, nawala ang paso at pangangati ng tiyan. Hindi nagtagal. Nagsimula siyang makaramdam ng mas magaan sa umaga. Mas malinaw ang isip, mas mahimbing ang tulog, at naging mas matatag ang kanyang presyo ng dugo sa loob ng ilang linggo. Kinumpirma ng mga modernong pag-aaral na makakatulong ang honey na pababain ang masamang kolesterol, LDL, itaas ang mabuting kolesterol, HDL, bawasan ang mga marker ng pamamaga ng CRP, at suportahan ang regulasyon ng asukal sa dugo, lahat ng mga salik na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng mga ugat, paggana ng puso, at matatag na daloy ng dugo. Ngunit ang pinakagusto ko sa honey ay ang kadalian ng paggamit nito. Hindi kailangan ng paghahanda, walang mapiling lasa, walang hindi kanais-nais na amoy, at naghahatid ito ng isang nakapapawing pagod na karanasan mula sa unang paghigop. Isang kutsaritang purong honey na idinagdag sa huli. Kapag medyo lumamig na ang tubig, ay nagbibigay sa iyo ng perpektong balanse
sa pagitan ng pagpapagaling at kaginhawahan. Pita. At ngayon, mayroon ka ng lahat ng 4 na sangkap. Bawat isa ay may natatanging papel sa pagsuporta sa sirkulasyon, paglilinis ng mga ugat, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapalakas ng panloob na sigla. Kaya paano mo pagsasama-samahin ang lahat ng ito sa isang epektibo? Madaling gawin na formula na perpekto para sa pagsisimula ng iyong umaga pagkatapos ng edad na 60. Ngayon, ituturo ko sa iyo ng sunod-sunod kung paano ihanda ang isang simpleng inumin sa umaga. Isang inumin na maaaring gumawa ng tunay na pagbabago sa iyong enerhiya, presyon ng dugo, at kalusugan ng mga ugat pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pagiging pare-pareho. 5 bahagi. Paano ihanda ang Morning Circulation Tonic Formula? Gusto kong ikwento sa inyo si Carol, 69 taong gulang. Isang pasyente na sinubukan ng hindi mabilang na mga suplemento, mga premixed na pulbos, mga teknolohiya ng detox sa lahat ng uri, at gayunpaman. Umupo siya sa harap ko isang araw at sinabing, "Hindi ko kailangan ng isa pang produkto, kailangan ko lang ng isang bagay na tutulong sa aking katawan na maniwala na kaya nitong gumaling." Tumango ako, binuksan ang aking notebook at isinulat ang eksaktong formula na ibabahagi ko sa inyo ngayon hindi bilang isang reseta, kundi bilang isang regalo na iniaalay sa kanyang sariling katawan tuwing umaga. At sinunod niya ito ng may katapatan. Pagkalipas ng ilang araw, naramdaman niyang mas magaan ang kanyang tiyan. Pagkatapos ng 2 linggo, hindi na niya kailangan ng pangtanghaling tulog. At sa pagtatapos ng buwan, bumalik siya na may ngiti na mas maliwanag kaysa dati. Bumaba ang kanyang presyon ng dugo, lumalim ang kanyang pagtulog, luminaw ang kanyang isipan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang naibalik niya ang kontrol sa kanyang katawan. Kung handa ka na, maaari kang magsimula bukas. Narito kung paano ihanda ang Morning Circulation Tonic. Una, kumuha ng 2 hanggang 3 butil ng sariwang bawang. Balatan ang mga ito, dahan-dahang durugin, at hayaang umupo ng mga 10 minuto. Mahalaga ang hakbang na ito dahil pinapagana nito ang allicin, ang pangunahing compound na tumutulong na palawakin ang mga daluyan ng dugo at mapawi ang presyon sa puso. Habang naghihintay, ihanda ang mga 2 hanggang 3 sentimetros ng sariwang luya. Hugasan ito ng mabuti, balatan kung gusto mo. Pagkatapos ay hiwain ng manipis o durugin ng bahagya. Susunod, pigain ang katas ng isang sariwang lemon. Pagkatapos, ihalo ang lahat sa kalahating tasa ng maligamgam na tubig na may temperaturang humigit kumulang 40 hanggang 45 degrees. Iwasan ang kumukulong tubig dahil sinisira ng mataas na init ang mga aktibong compound sa parehong bawang at honey. Kapag medyo lumamig na ang tubig, magdagdag ng 1 kutsaritang hilaw na honey, haluin ng dahan-dahan. Maaari mong salain ang pinaghalong kung mas gusto mo ang isang mas malinaw na inumin o iwanan ang sapal para sa mas matapang na lasa. Inumin ng dahan-dahan ng walang laman ang tiyan. Ito ang oras kung kailan pinakamahusay sumipsip ang iyong digestive system. Nakatuon pa rin ang iyong daluyan ng dugo at lubos na makikilala ng iyong katawan ang mga sustansyang inaalok mo dito. Maaari mo itong gawin tuwing umaga. At kung mataas ang iyong presyon ng dugo, isaalang-alang ang pangalawang baso sa gabi bago matulog.
Ngunit laging kumonsulta muna sa iyong doktor kung umiinom ka ng deresetang gamot. Ang formula na ito ay hindi nangangailangan ng pagiging komplikado, walang magarbong kagamitan, walang mga pangalan ng brand, ngunit ang tunay na himala ay nakasalalay sa iyong pagiging pare-pareho at pangako. At ngayon, maaaring nagtataka ka, mararamdaman ko ba talaga ang pagkakaiba? At kung oo, gaano kabilis? Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang mga pinakamaagang pagbabago na karaniwan kong nakikita sa mga pasyente, mula sa unang linggo hanggang sa ikaapat, at kung paano mo malalaman na tunay na nagsisimula ng gumaling ang iyong katawan. Ika-anim na bahagi. Paano tumutugon ang iyong katawan at ano ang mangyayari kung mananatili kang pare-pareho sa loob ng isang buwan? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na nakukuha ko mula sa mga pasyente pagkatapos nilang simulan ang routine ng bawang, luya, lemon, at honey ay, "Doktor, gaano katagal bago ko maramdaman ang pagkakaiba?" Nauunawaan ko na nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang isang tableta o isang pindot ng isang pindutan ay maaaring magdala ng agarang resulta. Ngunit ang katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60, ay hindi gumagana ng ganoon. Hindi ito naghahanap ng agarang resulta. Kailangan nito ng atensyon, pagsasaayos, at pagiging pare-pareho. At ang tuloy-tuloy na ritmong yon bawat umaga. Bawat patak ng natural na sangkap na dumadaloy sa iyong daluyan ng dugo ang siyang humahantong sa tunay na paggaling. Ikwento ko sa inyo si G. Harold, 71 taong gulang, na minsan ay dumating sa aking klinika na may pagod na muka, malamig na mga kamay, mataas na presyo ng dugo, at mga resulta ng ultrasound na nagpapakita na nagsimula ng kumapal ang kanyang mga pader ng ugat. Ayaw niyang uminom agad ng gamot. "Gusto ko lang subukan ito sa loob ng 1 buwan." Sabi niya, kung hindi ito gumana, susundin ko ang lahat ng mga reseta pagkatapos, at pumayag ako. Sa unang linggo, wala siyang napansin na malinaw. Pareho pa ring Harold magaan ang tulog, malamig ang mga kamay sa umaga. Ngunit pagkatapos, sa ika-6 na araw, may napansin siya. Noong hapong iyon, hindi niya kailangan ng kanyang karaniwang pangtanghaling tulog. Mas malinaw ang kanyang isipan, mas maliwanag ang kanyang mga mata, at iyon ang simula sa ika-2 linggo. Mas mainit na ang kanyang mga kamay. Hindi na niya kailangang umupo na humihingal pagkatapos umakyat ng ilang hakbang sa bahay. At ang pinakamahalaga, isang bagay na hindi niya sinabi ng malakas noong una nagsimula siyang makaramdam ng higit na kumpiyansa sa kanyang pribadong buhay, kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-iwas, pagsapit ng ika-3 linggo, lumalim ang kanyang pagtulog. Wala nang paggising sa gabi dahil sa mabilis na tibok ng puso o hindi pagkatunaw ng pagkain. Isang umaga, sinabi niya, "Pakiramdam ko, tunay na dugo na ang dumadaloy sa akin." Sa ika-4 na linggo, nagsimulang magbago ang mga numero, bahagyang bumaba ang presyo ng dugo, ngunit tuloy-tuloy. Bumuti ang kanyang mga lipid sa dugo, at kapansin-pansin, nagsimulang bumaliktad ang balanse sa pagitan ng masamang kolesterol LDL at mabuting kolesterol HDL. Ngunit higit sa lahat ng mga numero, tumingin siya sa akin at sinabing, "Pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang itatawag dito. Pakiramdam ko lang, bumalik na ako." Hindi ko sinasabi na lahat ay makakaranas ng parehong mga pagbabago. Bawat katawan
ay may sariling ritmo. Ngunit may isang bagay akong palaging naoobserbahan sa mga nananatiling tapat sa formula na ito. Nagsisimulang bumalik sa buhay ang katawan. Hindi malakas, hindi biglaan, ngunit malinaw. Ang ilan ay napapansin ang mas maiinit na kamay. Ang ilan ay mas mahimbing ang tulog. Ang ilan ay nakakaramdam ng mas malinaw, mas magaan, mas panatag. At ang ilan ay muling natutuklasan ang isang pakiramdam ng pagiging malapit na akala nila ay tahimik nang nawala sa pagtanda. At mahal na kaibigan, kung umabot ka na sa puntong ito ng video, naniniwala ako na hindi ka lang interesado sa iyong kalusugan, seryoso ka sa pagbawi ng pagmamay-ari sa iyong katawan. Lubos kong inaasahan na susubukan mo ito. Walang pagmamadali. Hindi kailangan ng pagiging perpekto. Magsimula ka lang at maging pare-pareho dahil posible na pagkatapos lamang ng isang buwan, hindi mo lang mararamdaman na mas malusog ka, kundi mababawi mo rin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang numero sa isang chart, ang pakiramdam na kontrolado mo muli ang iyong sarili. Mahal na kaibigan, sabay tayong naglakbay sa isang maliit na paglalakbay, ngunit isa na maaaring magbukas ng pinto sa napakalaking pagbabago sa iyong buhay pagkatapos ng 60. Hindi sa pamamagitan ng mga diresetang gamot, hindi sa mamahaling makina, kundi sa pamamagitan lamang ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling katawan. At muling magsimula sa isang napakasimpleng bagay, ang pag-aalaga sa iyong dugo. Ang puwersa ng buhay na dumadaloy sa iyong buong pagkatao. Bawang para maglinis, luya para gumising, lemon para magpadalisay, honey para magpakalma at tulungan ang lahat na maabot ang kaibuturan. Hindi mo kailangang maniwala sa mga himala. Kailangan mo lang maniwala na may kakayahan pa rin ang iyong katawan na gumaling kung bibigyan ito ng tamang suporta sa tamang panahon. Hindi ko ipapangako na babata ka muli, ngunit naniniwala ako rito. Kung seryoso ka, matutuklasan mo muli ang enerhiyang inakala mong kinuha na ng edad. Hindi bigla, hindi malakas, ngunit dahan-dahan at tunay bilang isang pagbabalik sa iyong sarili. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito hanggang ngayon, naniniwala ako na hindi ka lang mausisa. Tunay mong gustong magbago sa paraang napapanatili, natural, at hindi nakakasama sa kung ano ang ginawa ng mas marupok ng edad. At kung sa tingin mo ay nakatanggap ka ng anumang halaga mula sa video ngayon, labis kong pasasalamatan kung mag-iiwan ka ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Sabihin mo sa akin kung saan sa mundo ka nanonood. At kung gusto mo, magbahagi ng kaunti tungkol sa iyong personal na paglalakbay sa kalusugan. Kung meron kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong kalusugan, huwag mag-atubiling isulat ang mga ito. Binabasa ko halos lahat ng mga ito at pipiliin ko ang mga pinakakaraniwang tanong upang gawing mga video sa hinaharap para lamang sa mga taong tulad mo. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe at i-on ang mga notification kung gusto mong patuloy na makatanggap ng simple na aaksyonan na gabay na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong paglalakbay tungo sa maayos na pamumuhay pagkatapos ng 60. Salamat sa pagiging narito. Salamat sa hindi pagsuko sa iyong sarili. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Marami pa tayong dapat tuklasin. Dahil hindi ka pa tapos, hindi pa